Pinagsusumite ng House Infrastructure Committee ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. Nagkainitan naman sa pagdinig kahapon na magkaroon ng motion para imbitahan doon sina Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at dating Senadora Grace Poe kaugnay sa umano'y budget insertions. May unang balita si JP Soriano. I'm getting very angry. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan ng mahigit 55 million pesos. Pero nang inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto. Pag-amin ng na-relieve na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are two projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa dagan pa yon? Baka, yung ghost. Tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team natin. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. I can shout, hindi po ako involved. Sir, ba't po kayo nag-resign? Pero sir, during your term po ito Accountability. 5 kontraktor ang ipapasubpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainitan naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina Ako Bicol Representative Elizalde Co, dating Chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating Chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin habang suportado ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah, just to, on the I have record, the floor. please. On the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion para mabura ang dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, attorney, kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, i-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatira lamang po sa Kupang Muntinlupa po.
Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng pickup kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado na ang siyam na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAP do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng pickup, We plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Chis Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagian niya ng demolition job laban sa kanya. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Inusisa ng mga senador ang ilang proyektong anilay red flag sa 2026 National Expenditure Program sa gitna ng mga isyu sa flood control projects. Sinusulong ng ilan sa kanila na palitan ang 2026 budget ng DPWH dahil marami raw kahina-hinalang proyekto na isiningit. May unang balita si Ian Cruz. Hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Ganyan kalaki ang tansya ng Department of Finance sa posibleng nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa umunay ghost flood control projects. Apektado na yung investor confidence sa lahat ng external challenges. Dapat hindi natin dinadagdagan dito yan domestically. Sa briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng DOF, hinimay ng mga senador ang anilay red flags na nakita nila sa 2026 National Expenditure Program kaugnay sa issue ng flood control. Si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian sinita ang mga proyektong nakalagay na sa 2025 budget pero nasa NEP pa rin para sa 2026. Hindi naman po siguro clerical error to. 'Di ba? Sinadya to ilagay sa NEP. 'Di ba? Ang punto ko, DBM should be more should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects na pinapasok sa NEP. Inilutang naman ni Senador Panfilo Lacson na may 500 magkakatulad umanong flood control projects na pare-pareho ang halaga ng budget para sa iba't ibang lugar. May 373 projects na may tig 100 milyong piso bawat isa at dito pa lang papalo na sa 37.3 billion pesos ang kabuang halaga. We counted from NCR to Region 3 alone. Flood control management 1. Nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each.
Red flag po ito eh. Tanong ng mga senador, bakit ito pinalulusot ng Budget Department at ini-endorso sa NEP? Sagot ng DBM, galing ito sa budget proposals ng DPWH. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble. Kakausapin niya yung mga senior officers niya. And then we'll meet and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po to the committee. You know, Mr. Sa gitna ng mga naglulutangang issue sa hinihinalang ghost at substandard flood control projects, iginit ni Senador Bam Aquino na hindi dapat tanggapin ang hinihinging 881.3 billion pesos na budget ng DPWH. There's an ongoing investigation. Inaaral yung mga proyektong ito. There are so many questions, so many red flags that you have already pointed out with Senator Lacson. Wag ko natin tanggapin ito, ibalik natin to sa executive. Unfortunately, while we want that to happen, wala po yan sa constitution or sa rule na otherwise ang pwede po siguro is that ibalik ng buo. So that's why the budget process is that the executive proposes and then the legislative can amend. Panukala naman ni Senador Loren Legarda, burahin ang buong budget ng DPWH para ang bagong kalihim ang gumawa ng bagong budget ng kagawaran. Allow the new secretary to do a new budget so he will submit a supplemental budget. That is allowed by the process. Si bagong DPWH Secretary Vince Dizon, sang-ayon na kung may mga proyektong tapos na pero napondohan pa rin sa ilalim ng 2026 budget. Dapat nga itong tanggalin. Mali po yan. Ako po mismo ang magsasabi sa ating mga kongresista, please po tanggalin po natin yan. Posible rin anyang i-rebid ang mga kontrata na natuklasang ghost o non-existent. Git ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, aalis siya sa kagawaran na malinis ang konsensya. I did the best that I can in my tenure in the department. I don't have any regrets. Ani Bonoan, sa paunang resulta ng investigasyon, 15 ang missing o hindi mahanap sa halos 10,000 flood control project. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa regions 1, 2 at 3. Ghost project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is actually just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga impormasyong ito ang ibibigay naman ng DPWH sa bubuing Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Sabi ni Pangulong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Binuwag na ni Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bonoan. Ayon kay Dizon, hindi lang ang mga proyekto mula sa 2022 ang sisilipin, kundi pati ang mga sa nakalipas na administrasyon. This stretches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. May 2 buwan daw si Dizon para i-reorganisa ang DPWH. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kaduda-duda, yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Sa tingin ng bise, may ibang niluluto ang administrasyon na hindi lang daw napapansin dahil nakatutukan niya ang lahat sa issue sa flood control. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Too little too late yung administration. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang kuna ng komento hinggil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuo ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa anomalya sa flood control projects. Hindi na raw kasi bago ang problema sa katiwalian sa flood control projects. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. Sabi ng bise, mas matindi raw ito ngayon at hindi lang sa flood control may korupsyon. Tulad ng sinapit umano ng school building program ng Department of Education. Pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa
House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya kaduda-dudaan niya ang ginagawang investigasyon ngayon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang hinggil dito. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Nirereklamo ng mga residenteng malapit sa Davao River ang hindi nasementoang bahagi ng gumuhong dike na flood control project sa Matina, Grabahan. Nagtsatsaga muna silang dumaan sa pansamantalang tulay na kahoy na takaw disgrasya. Live mula sa Davao City, may unang balita si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Iga, nangangalampag nga ang ilang residente dito at nasanay maayos na ang nasirang dike at matapos na ang pagsisemento sa bahagi nito. Ayon sa DPWH ay nagkaproblema sila sa road right of way kaya hindi pa ito naaayos. Kung titingnan sa malayo, tila isang malaking kanal na nilulusutan sa Matina, Grabahan, Davao City ang nabakanteng bahaging ito ng dike sa Davao River. Sa malapitan, parang lumawak na ang ilog matapos masira ang isang bahagi ng dike. Sa mga litrato, makikita ang pag-crack ng semento matapos gumuho ang lupa sa ibaba nito. Ang mga nangangambang residente, imbis na sa sementadong kalsada sa kahoy na tulay dumaraan para makatawid. Nabardown man. Delikado ba yan? Di kami maggunit sa ingon ani siro. Kay pugong ko, kung magsimba ko makuan, makaana pa mi gamay sa kuano. Ana among style. Nangko anya kong tao pananglitan dakong tubig. Pares na ako nga di ko kabalo mo lang sa una lang na. Sa tulay na ito lang ang hangganan ng sinementong daanan sa gilid ng dike dahil sa nagdaang malakas na ulan na nagresulta sa pagbaha na dumaloy sa Davao River. Gumuho ang bahaging ito ng dike dahil bumigay ang lupa sa ilalim. Ang mga residente nagbayanihan para gumawa ng tulay na gawa sa mga kahoy. Ayon sa ilang residente, may 2 residente nang nabalian na sa binti at kamay matapos mahulog habang tumatawid. Mas nindot yun itong na-adyoy kuan, katong concrete yun nga agihan. Dali man po kumulakaw para di mahugno. Pero wala man may mahimo ani. Sir, sa may sige naman may pangayhinabang ani. Uy. Nga iati man nun ba kay para sa niting klase, ting ulan na pod. Murag may nag-action. Ayon sa DPWH 11, 2021 nang sinimulan ang pagtatayo sa naturang flood control project at natapos noong May 2023. Pero may parte na hindi na semento dahil sa problema sa road right of way. Kanang makita nato diha na gap karon sa concrete is because wala nato na implement fully ang proyekto. Kay dunay nagdumili ang property owner na pasudlon ta within the bounds of their property. January 2024 nang bumigay ang bahagi nito dahil sa baha. Kung hindi maaayos kaagad ang naturang bahagi ng dike, lalaki ang sira dahilan para humina ang pundasyon ng mga bahay na malapit sa lugar at sa mismong bahagi ng dike ayon sa DPWH. Gibalikan dayon sa contractor ang maong area aron ayuhon dayon siya. Pero unfortunately, dunay resistance gikan dito sa property owner kung asa nahimutang tong ato pasilidad na pasudlo ng atong contractor aron ayuhon siya. So kung halimbawa tagaan lang mi og agihanan aron makatrabaho mi, then repairs can be done right away. Sa pahayag ng property owner na ipinadala sa GMA Regional TV1 Mindanao, pumayag ang kanilang pamilya na ipagamit ang kanilang nasasakupan sa monolithic construction bilang daanan para ayusin ang dike sa loob ng mahigit 1 taon. Pinayagan nga raw nila ito na makapagtayo ng bank houses ng libre sa kanilang property para sa mga manggagawa. Pero may nasira umano sa bahagi ng property nila.
Nangako naman daw ang contractor na aayusin ang nasira. Yun nga lang, pinabayaan umano ito ng contractor. Dahil dito, hindi na raw sila pumayag ng humiling ulit noong Agosto ng nakarang taon ang kontraktor na gamitin uli ang kanilang property para ayusin ang nasirang dike. May isinampa na rin silang kaso sa ombudsman laban sa DPWH hinggil dito. Sabi pa ng may-ari, mayroon silang karapatan kung sino ang bibigyan ng access sa kanilang private property. Kung sakaling magkasundo na ang property owner at DPWH at matutuloy ang pag-repair, walang gagastusin ang gobyerno dahil pasok pa ito sa warranty period ng kontraktor. Sinusubukan pang kuhanan na pahayag ng GMA Regional TV ang contractor ng nasabing proyekto. Igan, wala pa rin katiyakan kung kailan masisimulan ang pag-aayos ng nasirang dike. Sinusubukan pa rin natin sa ngayon na makuna ng pahayag ang monolithic construction. Igan. Maraming salamat, John De Esteban ng GMA Regional TV. Nag-inspeksyon ang Transportation Department at Pasig LGU sa construction site kung saan itatayo ang Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. May unang balita live, si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Matapos maantala ng halos 2 taon, sinimula na ngayong araw yung konstruksyon ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project dito sa Pasig City. Maaga nag-inspeksyon ngayong umaga sina Transportation Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez kasama si Pasig City Mayor Vico Soto dito sa lugar kung saan itatayo ang istasyon. Sinimulan ng gibain ng mga magkakatabing establishmento na dating mga kainan. October 2023 pa dapat sinimulan ng konstruksyon pero nagkaproblema sa right of way at sa may-ari ng lupa. Sabi ni Transportation Acting Secretary Banoy, target na matapos ang Ortigas Station sa loob ng 3 taon at magiging operational ito matapos ang 5 taon. Isa ang Ortigas Station sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, 95% nang naayos ang right-of-way issue sa proyekto. Naantala na po ito ng 2 taon mahigit. October pa yata ng 2022 nabigyan ng NTP. Kasalong nagka-issue sa mga, of course, sa may-ari, then we have to expropriate it. Napaka-importante po ng istasyon na to sapagkat ito ay sa pangalawa yata to sa pinakamalaking istasyon sa subway natin. At dito rin magsasalubong yung tren na subway papuntang Mandaluyong sa Ortigas. At dito din sinasabi nilang may turn pad. Tuloy na ang construction dito. Well, first yung demolition dito. Wala nang mga major roadblocks. So we're very thankful, right? Sabi nga, hindi siya matatapos sa loob ng term natin. Okay lang, importante na simulan na at wala nang additional delays pa. Samantala, Maris, ngayong umaga ay nagpapatuloy itong demolition na sinasagawa dito sa magkakatabing establishmento. Dito po mismo sa lugar na ito, kung nasaan yung mga establishmento na yan, itatayo yung Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. At may nakita din tayo naka-standby na mga heavy equipment dito sa lugar. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Showbiz Chika, stunning looks ang binida ng ilang Kapuso stars na dumalo sa Preview Ball 2025. Modern terno at barong ang ensemble ng PBB Big Winner duo na sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Paandar din sa champagne carpet sina Camille Pratt, Ty Mars, Miguel Tan Felix, Jasmine Curtis Smith at Tim Yap. Present din ang stars ng Encantadia Chronicles Sangre na sina Solan Yusuf at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Kabilang sa mga itinanghal na best dressed si Michelle with her upcycled gown. Ganda, parang half barong. We took a barong from one of his old collections and then we draped it into a gown. Even if you're going to an event like this, it's so important to kind of showcase that story and that message, and tonight it's sustainable fashion. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.